May mga tao naman na talagang marunong bumalanse, ano? Marunong naintindihan ang lahat ng bagay. So, yung taong malalalim. Kaya iba-iba po tayo. Kaya po, napakahalaga talaga ang respeto at yung takot natin sa Diyos na sinasabi nyo, after namang lait, nakita nyo ha, nang lalait sila, sabay teksto ng Biblia. Di ba? Tama ba naman yun, Ronald? Kaya, kaya talagang napakahirap, no, na maunawaan. Pero yun na nga po. At sana magkaroon po ng kapayapaan, no, sa bawat isa sa atin. Matuto po tayong maging kontento kung ano mga bagay na meron po tayo. Kasi kahit saan po tayo magpunta, ilang taon na ba tayong nakikipaglaban, nakikipagbuno sa ating karapatan dito sa mga leader ng ating mga bansa. Ang tanong, may nangyari po ba? Maganda nga yung komento ni Valentin na kung saan po sabi niya, ilang batas na noon pa man, talaga pong hindi na po napapatupad. At nagsawa na raw siya, no? Ngayon ay talaga pong, sabi nga na, ang problema lang, hindi nga ito nasusunod ni Numan. So, sana daw po talaga, ay maliit, konti lang ang batas o marami pa man o nadagdagan pa man, ay nasusunod po natin. Kaso, yun na nga. So, malinaw na marami na tayong pakikipaglaban na hindi po talaga nasusunod. Dahil siguro nga, sa wala po tayong respeto sa bawat isa sa atin. So, walang pag-ibig sa bawat isa sa atin. So, bakit pa tayo nagtalaga ng presidente, ng mga senador, ng mga governor, mayor, kung ang mga ito po ay binabastos naman natin. Pero, tama din po, no, na tayo bilang mga mamahayag, tayo ang mata ng bayan, tayo ang mata ng gobyerno na yan kung sila po ay nagkakamali. Pero, yun po ay may mga pagbabasehan po tayo. At dapat lang din po na mailabas yun nga dahil doon ay makikita natin kung ang nanunungkulan na ito ay isinasatupad niya po ang kanyang tungkulin. So, wala siyang karapatang mamuno sa ating bansa kung siya mismo ay hindi po nakatupad, ano? Pero po, kung itong nakikita lang nga natin, no? Kahit ang inyong lingkod, ilan na po ba ang binabatikos natin? 'Di ba? Ako mismo nakasaksi na tigas ng mga ngalangalan ng mga ito eh. Kahit na nga po may ebidensya ka na nga eh. Talagang hindi mo po sila basta-basta napapaluhod. Kasi nga, ganong katapang ang kanilang mga budi. Kaya mga taong bayan, sino na apektuhan tayo, di ba? Kaya nga po, ang ibig lang sabihin, talagang nakakalungkot isipin walang mga respeto. Wala po tayong tinatupad na batas. Kaya sayang lang mga batas na yan kung hindi rin po natin napapatupad. Kaya siguro po, sa bagong susunod ng mga henerasyon, mga bagong mga magulang, para hindi na po sumunod sa mga yapak na ito, siguro po, magkaroon na kayo ng tamang disiplina sa inyong mga tahanan, yung mga bata ay turuan ng tamang ugali, pag-uugali, yung moral, itaas sa tahanan, nang sa ganun ay hindi na po masundan ito. Para kahit sino man ang mamumuno sa ating bansa, tayo man ay hindi pinuno or mamamayan lang, kung tayo masunurin, di ba, magiging maganda ang kalalabasan? May magugutom kaya? May maaapi kaya? So, yun na lang. Kasi, lahat marunong umunawa. Lahat ay magagalang. Diba? So, yun po, kasimple lang siguro yung pagbagsak ng ating moralidad sa ating bansa. Yun po yun. Kaya po tayo nagkakaganito. Kaya simpleng bagay tuloy ay nagiging malaki. Diba? So, yan. Okay, marami po salamat. At kunin po natin muna sandali bago po natin tapusin yung mga komento ng iba natin mga kasama. Hindi na po natin natalakay pa yung iba dahil mas pinakinggan po natin yung mga kabataang bumisita po rito sa ating programang Happy Morning na kung saan po talaga pong tao sa puso nila yung ganitong
pagbibigay ng komento. Sabi ni Rod Alaan, "Hi ma'am, ask ko lang po what are those and don't about the cybercrime law? Is it pag nag-like sa other account ay crime na agad? Parang ang babaw yata. Wow, martial law na sa internet. Hehehe." Nagsasabi lang po, di na kasi may nakakapanood ng news. From Rod Alaan. Sa Facebook po yan, si Valentin Brady, simula kay Marcos hanggang ngayon ay walang mga pagbabago, mas grabe pa ngayon. At lalo na ngayon, mag-eleksyon, mas uunahin pa nila ang kanilang karir at pansariling interes kaysa sa trabaho nila sa taong bayan. At para sa akin, ang problema ng ating bansa, kahit anong dami pa niyan, ay kayang solusyonan. Bakit hanggang ngayon ay walang pagbabago? Kahit wala pa, ay makipagsapalaran sa ibang bansa ng mamamayang Pilipino ay kayang-kaya nating tustusan. Simula sa mga bata at kabataan at pamilya ay kayang baguhin ang lahat sapagkat naririto ang mga kabuhayan ng bawat Pilipino. Pagbabawas ng mga mahihirap at pagtaas ng mga sahod ng mga empleyado ay kaya-kaya natin ibigay yan. Kalamidad like baha o lindol ay kaya natin sabayan. Yan ay upang hindi mapahamak ang taong bayan. Una daw, ay bibigay siya ng example. Basura na kung saan ay tinambak lang ng mga nangangasiwa nito at ito ay may sapat na budget para maging maayos at systematic. Kaya hindi natin dapat sinisisi ang taong bayan. Pangalawa, ihambing natin sa isang pamilya kung baga ang nanay ang pamahalaan at ang mga batang musmos ay mga nagkakalat ng plastic o mga squatter. Di ba ang trabaho ng nanay ay ligpitin ng mga kinalat ng mga bata? At punasan ng mga bata upang maging mapango at hindi dapuan ng mikrobyo. Ganoon dapat ang ating pamahalaan para sa taong bayan. Para saan pa ang perang ibinigay ng ating ama kung pababayaan mo lang ang mga bata. Tama, no? Kasi may mga pondo naman talaga tayo, kaya lang hindi po napupunta doon. So, ito po yung dinadaing ni Mr. Valentin. At kay Rania Rose kahit ligaw, kahit sino sa lahat ng nangibang bansa ay di kaya na lumayo sa pamilya dahil po ito ay may dahilan. Ang ekonomiya ng ating bansa. Di kaya magpasahod ng tulad sa sahuran ng ibang bansa? Kung may ganun man, baka magtsatsaga na lang muna sila sa Pilipinas. Kahit dito sa part ng Saudi, siguro more than million of Filipino workers na ang nakipagsapalaran para sa kinabukasan at kaunlaran ng pamumuhay nila. So mahigpit man yung pamamalakad, lalo na po sa domestic helper, pero po napipilitan lang po. Dahil sobra ang mga jobless sa ating bansa, kaya isang problema doon sa bansa natin dahil maraming nawawasak na pamilya sa pag-abroad po. Kawawa naman po kami. Ang naghihirap ay lalo naghihirap, ang mayaman ay lalong yung mayaman. Kaya sana hindi po ito maranasan sa next generation po. Salamat at mabuhay. So yun, no? Nakita natin yung epekto, no? Magulo, napakagulo. Maraming mga negatibong mga bagay. Pero napakahirap pong malunasan ito, no? Lahat tayo ay tao lamang. Kaya nga po, simple lang, ay magkaroon ng respeto. Kung ito po talagang gusto natin, yung mga gusto natin ay mapatupad. At ang una pa, ikapit natin yung utos ng Diyos. Dahil total, lahat ay nagbabasa ng Biblia. Ang mahalin mo ang ating kapwa. Di ba? So, pag-ibig talaga ang susi ng kapayapaan dito sa ating bansa, sa anumang sulok ng mundo, kung tayo po ay marunong umibig. Kasi ang pag-ibig natatakpan yan eh. Diba? Kasi kahit masama na siya sa'yo dahil mahal mo siya, kaya mo bang saktan ang minamahal mo? Yun. So, yun po, simpleng komento lamang to po ang ating ginawa sa ngayon dahil halos naman po napapakinggan na natin sa mga programa ng radyo, television, halos pare-pareho na, di ba? Napakinggan nyo na rin ang mga bawat panig ng bawat isang malalaking tao, ang ordinaryo mamamayan, mga mamamahayag, di ba? Ultimo yung ating kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas talaga pong ayaw niya yan, yung cybercrime law. Kasi nga naman, talagang mawawalan po tayo ng karapatan para ihayag itong mga baluktot sa ating ahensya ng gobyerno. Kaya lang nakakalungkot kasi sandamakmak na tayo
na batiko sa mga ito, tila manhid talaga po at mapapatawan pa tayo ng kriminal kapag pinuna pa ang mga ito, di ba? So, napakahirap po talaga. So, wala rin po tayong magagawa kapag ang mga ito talagang matitigas ang ulo dahil totoo naman dahil ilang beses na. Kasi kung may totoong may nagawa po tayo, tingin po kaya natin ganito nga ang mangyayari sa atin sa ngayon, di ho ba? At babagsak ang ating ekonomiya, di ho ba? Kung ang mga ito kung lahat po tayo, lalo na kami mga mamamahayag, naging epektibo, no? Yung aming pagbatiko sa mga ito, di sana marami na ang tumino. Di ho ba? Hindi po kaya, dahil ang mga ito, ang iba dyan, hindi naman po lahat, ha? Bato-bato sa langit, tamaan huwag mga galit, mababawasan din po ang kanilang pagkakakitaan nitong mga mahilig manira sa kapwa. Kasi pwede rin po yung pagkakakitaan di ho ba? Kung ikaw bilyonaryo ka, marami kang pera, may kalaban ka, PR ka ngayon niya, ano bang trabaho ng isang PR? Diba? Kundi ang pabanguhin ng kanyang kliyente, awayin ang kaaway ng kanyang kliyente. Di ho ba? Oy, aminin na, bato-bato sa langit, tamaan mo po magagalit. Hindi po kaya, tingnan natin kung sino mga nakikipaglaban na ito. Pero kapag ikaw ay talagang masunurin at wala kang sinasagasaang tao na madalas natin banggitin pero ang dami mo pala sinagasahan, ano yung kinatatakot mo? Alam mo, manigas sa mga daliri ng mga mambabatas natin dyan sa kakapataw ng bagong batas. Di ba? Hindi ka naman maapektuhan dahil hindi ka naman pasaway di ba? Dahil alam mo yung tama't mali. Kung hindi pwedeng batikusin itong mga siraulo ngayon, tulad ng binabanggit natin, kanino ba mapupunta yung epekto? Halimbawa itong mga kawatan sa ating ahensya ng gobyerno, hindi na natin sila pwedeng batikusin. Halimbawa, sino bang niloloko nila? Diba? Bansa rin naman nila ang niloloko nila. Yung susunod na henerasyon na kanilang mga kamag-anak, anak, apo-apo, titira din dito sa ating bansa. Pinagluloko rin nila, di ba? At dinudusta rin nila, nilalait din nila. Hindi binibigay yung tamang edukasyon dito para sa mga kabataan nila, mga apo nila. Kahit pinaaral pa nila sa ibang bansa, uuwi din yan dito sa Pilipinas, may pagmalaki niya ba ang kanyang bansa? Kung ganito kabulok, ha? At walang asenso, di ho ba? So, yan natin mga yan, manigas din ang mga yan, di ba? Sa kakapataw ng mga batas na sila rin naman ang maapektuhan. So, yun lang po yun. Okay, at sana po ay walang personalan. Ito'y kanya-kanyang opinion. At ulitin natin, ang programa Happy Morning ay neutral po tayo. Lahat po ay pinapakinggan po natin. Lahat po kayo ay tama. Lahat po kayo ay talagang makikita natin yung inyong kakayahan sa pag-iisip o pag-uunawa sa mga nangyayari sa ngayon. Gamitin po natin yan sana sa tama na mga pamamaraan. Para po yung kakayahan ninyo na yan, talagang magtagumpay po tayo. At maunlad po ang lahat, hindi lang ikaw. Okay, at sana po magpapaalam po tayo at paumanin po muli sa mga yung segment po natin na hindi po natin natalakay kanina, binigyan po natin ng prioridad yung mga kabataan po natin dahil galing pa po sila ng Laguna. So, nakita niyo po kung gaano po sila kasigasig. Okay, marami po salamat po sa mga masugid ating taga-subaybay sa mga sulok ng mundo. Narito lang po ang inyong lingkod, Miss Horizon Chaser ng bansa. At sana po magkaroon ng kapayapaan, lalo na po yung mga nasa ibang bansa dyan na nagtatalo-talo na rin. At magkaunawaan po kayo, magkaisa po kasana kayo. At isa lamang ang lahi po ninyo. Kayo mga Pinoy, hindi po kayo lahi nila na material na lang yata, di ba? Okay, pagsamahin ng material at love. Di ba, Ronald? Ang inyong lingkod, magpapaalam na. Pag-ibig ang susi ng kapayapaan sa mundo. Bye, we love you all. Paano paraan maging happy morning?